Naghanap ka ba ng mga pwedeng puntahan sa Bukidnon kung hindi ka nag-hike? Ito na yun. Pangalawang beses ko na dito sa Bukidnon, kaya naman ililibutin pa natin ang ilang bahagi nito at sure na mapapabook ka rin dito. Ano ba makapunta ng Bukidnon? May dalawang malapit na airport sa probinsya ng Bukidnon, ang Cagayan de Oro o Laguindingan Airport na may 2.5 hours na biyahe papunta ng Impasugong o pwede ka namang lumipad sa Davao City na aabot din na 5 oras ang biyahe by bus. This time, isasamahan muna ako ni Highlander Bukidnon. Nag-o-operate siya ng mga tours dito para mapuntahan ng mga chill spots dito sa Bukidnon kung meron ka lang kalahating araw. There's a typical traveler dito sa Bukidnon. Meron silang mga spots for mga ayaw maglakaw. Yan, day tour. This time, isasamahan muna ako ni Highlander Bukidnon. Nag-o-operate siya ng mga tours dito para mapuntahan ng mga chill spots dito sa Bukidnon kung meron ka lang kalahating araw. Yay! Sama ko sa vlog, ma'am. Opo, hello. Hi. Hindi ko alam kung kailan ma-upload. Wow, ang ganda ng sasakyan. Ano, prepare ko yung para sa'yo. Ngayon na talaga dumating yung sasakyan niya, kaka-launch lang. Yan, nakarating na kami dito sa Lake Apo. Kita nyo naman, kita natin yung lake dito and medyo developed na nga lang siya. Maraming tourists ngayon. Hi! Hello! Sige po. Taga-asa ka? Taga-asa ka? Taga-Trento. Oh, kala mo alam ko yung Trento. Okay. Agusan na. Ay, Dovet. Ginapalo ta ka ba? May mga nakilala akong Agusan eh. Ingat! Ay, Pilay. Yun, kakatapos ko lang mag-hike ng Kitanglad. Medyo hindi pa ako nakakalakad right now. So, magtutour muna tayo around dito sa Bukidnon. Since before, more on hiking lang yung ginawa ko dito. This time, it's time to chill and explore other parts of Bukidnon. So, nandito tayo ngayon sa Valencia. Side trip lang kami dito sa Lake Apo. At isa pala to sa mga pasyalan dito. So, yan, kung ayaw nyo hiking, gusto niyo mag-chill-chill, hindi kaayaw ang view dito. Amugaway, so pwede kayong mag-avail ng kanilang floating cottage for 400 pesos for 1 hour. And kung gusto niyo rin mangisda-ngisda doon, yan, this is the perfect place. And private property na rin pala tong lugar. Tapos dun sa part na yun, meron siyang Lakeview Cafe, 200 pesos consumable. And yun, perfect to for family getaway, for barkada, at sa mga taong gusto mag-picture. So, pwede kayo mag-camp dito? Doon sa harap. Harap. I think kung gusto niyo mag-camp dito, magsasabi lang kayo sa Valencia Provincial Government. I'm not sure. Yan. So, dun sa part na yun, pwede kayong mag-camp. Paano pumunta dun? Meron bang other way? Yes, the other way, the right. Oh. And 85 pesos yung entrance fee dito. Ay, nagsarado ang K to the LM. K na lang tayo. K, Kalikasan. So, isa sa mga spot nila dito is itong Lake Apo. Hello. Hi. Taga-asa ka ba? Wait lang. Magaling ako mag-Bisaya. Taga-asa ka? Taga Bukidnon, Kalasungay. Oo. Yes, Panigio. Ang fam, baka naman. Complete. Complete uniform, ito talaga yung panggala ko. Dito sa Lake. First time ko. Naka-favorite part mo sa Bukidnon? Culago. Oh. Culago, the best kapag nag-camping kayo doon. Tapos, yung morning, yun. Sunrise. Sunrise. Wala na, kinain na yan. Kinain mo na? Pakla? Ano yung mapakla? Ha? Vitamin C yan. Mapakla sa Bisaya. Bili ni Kuan, Brad. Pero for now, magsiswimming na tayo at yun. Tara. Ayun, nadaanan namin dito si Mami D. Yung sikat na ano? Pop-up Girls. Hello Kitty. Nagulat lang ako kasi bakit Hello Kitty yung ano, yung truck tapos yung gasoline station. Pero it turns out, ano pala siya, big time si Mami D. Mami D? Hindi si Mami Janisha. Hindi, Mami D. Saan tayo punta next? Doon po tayo sa, gusto niyo mag-snack sa daruan ko? Or... Parang hindi pa naman gusto. Parang gusto ko lang yung mais, yung kinain natin. Doon tayo sa dairy. Mais? Gusto mo dairy? Nakinain natin kanina. Yung mais? Mais yung... Oo. Binaki? Oo. Gusto mo doon? Binaki.
Yan, nag-stopover kami dito sa Bukidnon Dairy. Isa to sa mga stopover ng mga biyahero. And ito try natin itong kanilang banana chips. I think this is only around 70 pesos. And ito naman is yung kanilang Nianagyu Gerases from Carabao Milk. Yeah, merienda lang muna tayo. Well, we head next to our next destination. Ay, may mall pa sa Bukidnon. Kala ko puro bukid. May mall din pala. Stopover kami dito sa Nasuli Cold Spring. Isa to sa mga pasyalan ng mga locals dito sa Malaybalay. Since mainit pa ngayon, hindi pa siya, nagsisimula pa lang yung tag-ulan. So yan, since isa to sa mga kapag gusto lang mag-unwind, mag-chill at magpalamig dahil minsan mainit dito sa Malaybalay, dito sila tumatama. So yan, mag-swim lang tayo for now. Kasunod namin pinuntahan ang Nasuli Cold Spring, ang paboritong pasyalan ng mga lokal dito para magpalamig. Na may mall talaga dito. Uulitin ko po, may mall po dito po. Uulitin ko, may mall po dito sa Mindanao. Nandito po sa Bukidnon. Naay mall diri sa Mindanao ha. Basig wala mo kabalo. Sa Mindanao Namin mall. Nagpalipas pa ako ng ilang araw dito sa Malaybalay at naisipan kong tumira muna ng isang linggo habang ini-explore ang mga coffee shops around. At mag-short hike at mountain biking na rin. Kami dito sa kanilang local spot dito sa Two Trees. Reminds me of trekking to Sri Lanka, but this one is underrated. Like, local spot. I think just 1 hour up, surrounded by mountains. Ayan, kita namin yung Kitanglad sa tapat. Madalas ka ba dito? Party yan. Sinamahan ako dito ni Xiao na na-meet ko sa Kitanglad at si Xiao na nakasama ko na rin 2 years ago. Sa local spot nila itong Shorty. Nakagulat kasi even malapit lang sa city may mga ganito silang spot. Oh, so short 3, I think short but sweet. Yeah. Sobrang ganda din yung view dito. I think mas na-appreciate ko to compare sa Kitanglad. Oh. And kahit na weekdays ngayon, medyo marami pa rin umakyat dito before their work. Maghanap na tayo ng lupa dito. Kung may alam kayong lupa, sabihin niyo sa akin. Nakakagulat dahil napakalapit lang nito sa syudad at 2 kilometers lang ay pwede ka nang magpapawis dito sa tinatawag nilang Two Trees. Para mas masulit pa namin ang sunrise ay dito na rin kami nag-almusal. Yangat, friend. Nalagyan ng gatas. May gatas kasi yan, kanina. Ano ko ba? Ito mo doon ang papel. Medyo maliit lang yung ulam nila kaya bitin talaga siya. Maliit din yung ulam sa kanin, no? Yeah. I think... Energy gel. Yes. Yan yung mga honey niya. So kahit lumapit ako, hindi sila makakita? Hindi pa. Wait. Yan, ito. Mamaya magana yung kamay ko. Wala bang bee? Huwag ka makain. Ang sarap. Fresh na fresh. Yung taste niya is sweet and sour. So, kaunti yung yung produce ng bee. Parang kailangan marami talaga yung bee. So, mga anak-anak pa sila siguro. Yup. Kasi to na-harvest namin to. This, past month. Kaya maliit pa yun. So, dadami pa yung bee? Mushroom house. Yun yung first namin. Pangalawa. May mushroom house? Oo. Para siyang greenhouse but for mushrooms. 1 month. Wow. Mag-harvest siya yung lifespan niya. Pick na yan. Dili pa bro. Oo. Yung process nito is pag medyo malaki na siya, i-pick lang. Tapos by next day. So lumalaki to? Oo. Wow. Ito na yung plantation. Vertical na siya. Oh my gosh. Akala ko talaga siya tinatanim.
ako ng bahay. Biglang flat pala yung bike ko. So, ayan, nang-hitch tayo. Hello po. Init na ngayon, no? Nagbabike din po kayo? Yung anak niyo? Oo, yung anak ko. Taga dito po kayo Malay-Balay. Yeah, so just 10 kilometers away from Malay-Balay City. I just passed by this pine ridge. So there are so many campsites here. I think just 10 kilometers. And it's all off-road. It's so nice. Like, hindi ko siya ma-compare. So, I really kind of prefer this over Baguio because for me Baguio is kind of crowded now. But it's colder there. But here, it's nearby the city and it's more raw, I think. Yes. I don't know how much. I was running here yesterday and I said I want to cycle here, so I brought a bicycle. Now I'm here. Wow. Tingnan natin yung view dito ng Kitanglad around. So nice. Yun yung nagustuhan ko dito sa Malay-Balay. Like, even though you're just in the city, you have option to do trail running or mountain biking in just few kilometers. Hindi mo na kailangan makipagsabay sa traffic. And ang ganda ng mga puno, like pine trees. Oh, kaya. Yeah. Wow. Sarap. Ganda talaga dito sa Malay-Balay. I really like it. I don't wanna leave. Hanap na ako ng rides. Baka may alam kayong rides dito. Thank you so much Tita Connie nagpa-stay sa akin dito sa Malay-Balay. So yan, last day ko na. I spend my week just editing my videos while adventuring in between. Yeah. Whew. Yeah. Ito yung view ko pag gumigising ako sa umaga. Ito yung view dito ng mga mountains around. Check ko po yung website, yung page mo. Website. Website. Okay. Clipset lang. Pero pag full payment, pwede Gcash. For payment to Gcash or bank transfer. So, bawal pa akong mag-walk-in dyan ngayon. Mag-down muna ako. Kung pas, biyang na kaya dalat. Accommodation. So, nagstay ako dito sa Impasugong because it's gonna be non-stop rain for the whole day. Yeah. Tomorrow, I'm just gonna rest here. I don't know. I think I'm gonna do social media fasting for today. Then, tomorrow, explore natin tong place and we're gonna wake up with this view. So, ayan. Ito yung room nila. It's 1,600 pesos. So, ito yung room natin. Medyo makalat na. May kulambul sila dito for mosquito. Tapos ano lang, maliit lang talaga siya. So, pumunta ka dito. Ito yung view ng remote side. Medyo messy na siya ngayon. Pero may sakit naman sila dito. Dito muna ako magstay for a day before I move.
So yun, I was supposed to camp yesterday, but I just decided to just stay here for a night. So yan, nakagulat because napakalaki pala ng Impasugong and they have lots of options to choose. So dito ako nagstay because it's not too far to the city compared to the other spots that Rottis Peak, I've been there before, so it's just nearby. Yeah, right now I'm just preparing because I'm gonna do hiking next. So change outfit tayo. Nag-shoot lang talaga ako for Insta360 right now. Yeah, it's nice to wake up with mountains because in the next few days, taong dagat na naman tayo. Dito ko rin na-realize na mas taong bundok pala ako compare sa taong dagat. Ito yung mga glamping site ni Rara. I think this is around 2,300 and pagdating naman doon yung mga mini cabin around 1,300. But I stayed here sa kanilang parang kubo na around 1,600 and meron tayong view doon sa bundok. And so dapat magka-camp kami kahapon. Pero nagbaga ako ng isip na napa-overnight na lang ako dito sa Cliffside, Bukidnon, dito sa Impasugong. Tapos, yun, tour ko kayo dito around. So, dito ako nag-stay. I think it's around 1,600. So, pagdating mo dito, meron siyang kubo, tapos kita natin tong view ng bundok. At pagdating naman dito, pwede rin kayo umorder dito sa restaurants nila. Tapos, may mga mini cabin din doon, around 1,300 and glamping for around 2,000. May tanong ako sa'yo, Ma'am Zar. Oo. How is your beautiful or memories of your adventures and values na natanggap mo or nakita mo or nakuha mo doon sa community? Yung pamit. Siguro nag-start kasi yung pandemic. Parang before nag-hike naman ako. Pero parang mas na-value ko yung mga malilit na bagay. Kasi kunyari, nasa bahay ka lang. Parang yung mga lugar, naririnig mo lang na hindi mo alam na ang dami niyang ganap sa life. Kunyari, Bukidnon. Alam mo lang parang ridge. Hindi mo alam na ang laki niya, may different towns, may different sitio, may different barangays. So, ang laki niya. So, kapag hindi ka nagta-travel, hindi ka nag-adventure, parang limited lang yung knowledge mo sa isang place, tsaka yung mga namimit mong tao. And kapag may namimit din akong tao, ang dami kong nalalaman sa kanila. Guys, sa'yo, hindi ako marunong Hindi ako marunong magbisaya. Oo. Dahil Tututo ako. Okay. I think malaking tulong yung nag-start ako syempre sa hometown ko, then sa Vismin, kasi nung natuto akong mag-deal sa bagong language, sa bagong culture, parang nung nag-venture ako abroad, the same din naman pala siya. Takot ka lang kasi hindi mo pa na-try sa bansa mo, parang gano'n. So, like, naglalakad ako sa Bukidnon, sa Malaybalay, nag-ride ako, tapos nag-navigate ako papunta sa coffee shop. So, parang gano'n din siya sa ibang lugar, na pag nasa ibang lugar ka, hindi rin familiar yung language, hindi rin familiar yung lugar. So parang the same din siya. Pero at least na-build yung fear mo dun sa place kasi trinay ko siya dito talak. Parang dito ba? Okay. So, nung bumalik ako dito, sabi ko, parang pa rin ako nasa ibang lugar kasi hindi pa rin ako familiar sa language. I mean, until now, ako. So, rin siya. Ibang-iba compare mo dun sa hometown ko kasi kunyari nasa familiar yung language. So, wala. Ang saya. My last day here in Malaybalay. So, nag-mini cycling trip lang ako. Among all the places that I've been, I think I want to settle here
after 5 years. After traveling 70 provinces in the Philippines, I think this is the place that I want to live 5 years from now. Sabi ko, 2 years ago, afford ko nang bumili ng bahay. But most of the time napunta lang yung savings and income ko sa traveling din. So, gaining experiences until na wala pa rin akong possession. And even in the next 5 years, I don't have concrete plan. Ano ba talaga? But right now, I don't want to think about it. I just want to live in the present and enjoy the surroundings like right now. It's okay if I don't have a plan. I don't have a plan either 3 years ago and it suddenly happened. Yeah, let's not think about it too much and I'll just keep on traveling. Hindi pa ako napapagod. Sabi niya nakakapagod daw yung ginagawa ko. Pero naniniwala ko na kapag masaya ka naman sa ginagawa mo, walang masayang hindi nakakapagod. And yeah, even for the past few days, I keep on changing different locations, meeting new people. Yeah, it's good to be back. And I'm still the same person with more experience this time. And later, I'm gonna do camping. I'm not yet done. So, sabi ko hindi pa kompleto ang lahat. And I hope I'll be back again in Bukidnon. Maybe I'll settle next time. Yeah, bye!